Pupulungin naman bukas ni Pangulong Noynoy Aquino mga security official ng gobyerno upang pag-aralan ng mga posibleng banta kasunod ng pagkamatay ni Osama Bin Laden. Saksi si June Veneracion. There is no immediate security threat that has been monitored connected with the killing of Osama Bin Laden. There's none. However, that doesn't mean that there's no threat completely. Mabilis na nagsagawa ng threat assessment ang National Security Council kung saan natukoy ang mga high-impact target ng mga terorista, mga tourist area, hotel at mga embahada. Kaya naman sa Makati kung saan kabi-kabila ang mga hotel at matatagpuan ng mahigit 100 embahada at konsulada ng iba't ibang bansa, hinigpitan na ngayon ng seguridad. Lalo namang todo bantay sa embahada ng Amerika na nasa Ross Boulevard sa Maynila. Bukod sa mga nakatutok ng Special Action Force, magdideploy rin ang Manila Police District ng secret operatives. We already have extremely strict security measures to protect our Filipinos and Americans working here and also the Filipinos who visit us on a daily basis. And as I said, I have full confidence in my staff and also the Filipino details. Naging mabusisi rin ang inspeksyon sa MRT at LRT, dahilan para bumagal ang usad ng pila sa ilang istasyon. Ganyan din ang sitwasyon sa mga paliparan kung saan naghigpit din ang seguridad. Basusi rin tinututukan ng seguridad sa Pandacan Oil Depot. Hindi lang dahil sa grabing pinsalang idudulot sakaling atakihin ito, kundi dahil na rin sa lapit ito sa palasyo. Bukas makikipagpulong ang Pangulo sa lahat ng mga security official ng gobyerno para pag-aralan ng posibleng bantang dala ng pagkamatay ng kilabot na leader ng Al-Qaeda na si Osama Bin Laden. They're preparing their various briefs. They will be meeting by tomorrow by 9 a.m. Well, I'll have the official by tomorrow. Bukod sa Abu Sayyaf na may 300 miyembro at sa Jemaah Islamiyah na may hanggang 30 kasapi. Ayon sa National Security Council, binabantayan din nila ang Raha Sulaiman Movement na may 5 pa umanong natitirang operatiba. The bigger problem, of course, like you mentioned, will probably the ones coming from the Middle East or from North Asia, who will probably come here and operate as lone wolves. June Veneracion ang inyong saksi. Matapos ang kanyang kapatid na si Congressman Mikey Arroyo, sisilipin na rin ng BIR ang yaman ni Camarines Sur Representative Dato Arroyo. Ayon naman sa bunsong anak ng dating Pangulo, handa siyang umarap sa investigasyon dahil wala siyang itinatago. Saksi si Sandra Aguinaldo. Wala pang isang buwan matapos masampahan ng tax evasion charges, si ang galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo, ang kanyang kapatid na si Camarines Sur Representative Dato Arroyo naman ang posibleng sunod na maimbestigahan. Kasabay kasi ng paghingi ng Bureau of Internal Revenue sa Kamara ng Certified True Copy ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Congressman Mikey para sa taong 2007 hanggang 2010, ang paghingi rin sa SALN ni Congressman Dato. Just because we're requesting for a SALN of anyone does not mean that it will progress to a full-blown investigation. We just have to be satisfied on a presumption na on its face there seems to be nothing wrong. Sa kopya ng SALN ni Dato na nakuha ng GMA News Research, makikitang lumaki ang net worth niya. Mula halos 84 million pesos noong 2007, umabot ito na mahigit 89 million pesos noong 2008 at mahigit 90 million pesos noong 2009. Bahagi ng lumaki niyang net worth ang pagdami ng ari-arian na nasa 2 lang noong 2007. Pero noong 2008, isang taon matapos siyang maupong congressman ng Camarines Sur, naging 4 na ang property niya. Kabilang ang isang condominium unit sa San Francisco, USA. Pero ang idiniklara niyang buwanang sahod bilang congressman, mahigit 30,000 pesos lang. Sa isang statement, sinabi ni Congressman Dato Arroyo na handa siya sa investigasyon ng BIR dahil wala raw siyang itinatago. Pero tanong ng kongresista, bakit tila sa mga nakakalaban lang daw ng administrasyon ito ginagawa at hindi sa mga kaalyado ng Pangulo sa Kamara o miyembro ng kanyang gabinete? Sagot naman ng pinuno ng BIR, may iba pa silang kongresistang iniimbestigahan pero hindi raw muna nila ilalahad kung sino ang mga ito. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Sinagot ni Pangulong Noynoy Aquino ang iba't ibang isyong kinakaharap ng kanyang administrasyon sa one-on-one interview sa programang Tonight with Arnold Glavio. Bukod dyan, sumalang din ang Pangulo sa aming picture game. Narito ang aking report. Sa isang pambihirang pagkakataon,
Nagbigay ng one-on-one interview si Pangulong Noynoy Aquino sa programang Tonight with Arnold Glavio. Diretsahan kung tinanong ang Pangulo tungkol sa ipinapatupad na Pantawid Pasada program. Bakit ating iniginawa yun imbis na ibang paraan? Pag nagpumayag ko tayo ng transportation hike, hingi naman umento sa sahod, mahirapan lalo yung mga kumpanya magbabayad doon. Mas nadadagdagan ng problema. May inflation na dagdag. Nilinaw niya rin sa akin ang usap-usapang inalok niya ng posisyon sa gabinete si Senador Panfilo Lacson. Hindi ko siya humingi ng posisyon, lalo naman po ako inalok ng Hindi rin siya posisyon. yun, oo. First time namin nagkita, dinalaw niya ako dito. Pero pwede ba namang makalusok ang Pangulo sa aming picture game? Dito, larawan ng ilang taong naging bahagi ng kanyang buhay ang aming ipinakita. Paganda ng paganda ho yan eh. Very youthful looking. Ayan. Miss niyo po siya? Kakatapos po ng birthday. Uy, binati niyo po. Binati natin. Anong sabi niyo po? Happy birthday, siyempre. Ang kabuuan ng aking eksklusibong panayam kay Pangulo Aquino, mapapanood bukas sa Tonight with Arnold Glavio sa GMA News TV. Saksihan mamaya. Isang binatilyo arestado matapos umanong baril ng sumpak ang isang barangay tanod sa Maynila. Prince William ipinakilala si Catherine, Duchess of Cambridge sa Pilipinang dati pong nag-alaga sa kanya. At isang lalaki sa China nagpakitang gilas sa kakaibang pamamalansya ng damit. Huwag bibitiw, sama-sama pa rin tayong magiging saksi.